Kumusta po kayo? Ako si Dr. Mateo De Leon, isang board-certified na urologist at espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatandang kalalakihan. Sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Siguraduhing napapanatili nila ang kanilang sigla, kumpiyansa at pangkalahatang kagalingan. Isang pribilehiyo po na maibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang kaalaman ngayon. Kamakailan lang isang 68 taong gulang na lalaki si Mang Lito ang umupo sa aking harapan, nakayuko ang kanyang mga mata, ang boses niya'y halos pabulong. "Doktor," sabi niya, "dati po mas maganda ang pakiramdam ko pagkatapos, pero ngayon sa tuwing natatapos ako parang wala lang blanko." Hindi po siya nag-iisa. Narinig ko na ito mula sa hindi mabilang na nakatatandang kalalakihan, mga lalaking naniniwala na ang kanilang ginagawa ay hindi nakasasama. Ngunit pagkatapos ng edad na 83, nagbabago po ang mga patakaran. Ang dating normal na pakiramdam ay maaaring unti-unting makasira sa inyong katawan sa mga paraang hindi ninyo napapansin hanggat hindi pa huli ang lahat. Nasabihan na po kayo na ito ay ligtas, natural at mabuti pangaraw para sa inyo. Pero ang katotohanan, pagkatapos ng isang partikular na edad, ang masturbasyon ay maaaring maging isang nakatagong sanhi ng pagkapagod, kawalan ng gana at maging ng mga problema sa prostate. Sa talakayang ito, ibubunyag ko ang 5 pinakamalaking pagkakamali at kung paano ito maiiwasan. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa ninyo nagagawa, pindutin na po ninyo ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mahahalagang payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga kalalakihang higit sa 83 taong gulang. At kung ang video na ito ay tumatagos sa inyo, i-type ang 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Kung hindi naman, i-type ang 0 para patuloy akong makapagbigay ng mas mabuting serbisyo at maihatid sa inyo kung ano talaga ang inyong kailangan. Kaya simulan na po natin sa una at madalas na napapabayaan na pagkakamali, isa na hindi lang nakakaapekto sa inyong katawan, kundi tahimik ding sumisira sa inyong kapayapaan ng isip, kung paano maaaring guluhin ng masturbasyon pagkatapos ng edad na 63 ang inyong kalusugang pangkaisipan. Unang pagkakamali, tahimik na ginugulo ng masturbasyon ang inyong kalusugang pangkaisipan. Maraming beses ko na po itong nakita. Isang lalaki nasa mga huling taon ng kanyang ika-60 o ika-70 ang papasok sa aking opisina na mukhang maayos ang pisikal na kalagayan, ngunit sa mental na aspeto, mayroong kakaiba. Hindi niya ito lubos maipaliwanag. Mas iritable siya, mas balisa, minsan pa nga ay tila malayo sa mga taong mahal niya. At kapag kami ay umupo at nag-usap ng masinsinan, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ginagamit niya ang masturbasyon bilang paraan upang makayanan ang pagkabagot, stress o kalungkutan. Ang nagsimula bilang isang simpleng ugali noong kanyang kabataan ay tahimik na naging iba ng lubusan. Alam niyo po, pagkatapos ng edad na 63, nagbabago
ang tugon ng utak sa sexual release. Ang bugso ng dopamine at oxytocin ang mga kemikal na nagdudulot ng magandang pakiramdam na dating nagbibigay ng kapanatagan at kasiyahan ay nagsisimulang humina. Sa halip, ang madalas na sumusunod ay isang pakiramdam ng emosyonal na kablangkuhan. Inilalarawan ito ng ilang kalalakihan bilang parang may ulap. Sabi naman ng iba parang may mahalagang nawawala pero hindi nila matukoy kung ano. Ang hindi nila namamalayan ay ang paulit-ulit na siklo ng stimulasyon at release na walang tunay na koneksyon ay binabago ang kanilang emosyonal na estado, kinokondisyon ang utak na iugnay ang intimasya sa pag-iisa, hindi sa pagmamahal o pagiging malapit. Sa paglipas ng panahon, itong tahimik na pagkasira ng kagalingang pangkaisipan ay maaaring humantong sa mas malubhang mga kahihinatnan, depresyon, pag-iwas sa pakikisalamuha, maging ang mga isyu sa memorya at focus. At ang pinakamasaklap, karamihan sa mga kalalakihan ay hindi man lang naghihinala na ang masturbasyon ay maaaring bahagi ng problema. Walang nagsasabi tungkol dito. Walang nagbababala sa kanila. Iniisip na lang nila na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit hindi po. Ito ay maiiwasan. At kapag naunawaan na ng mga kalalakihan ang koneksyon, sinisimulan nilang bawiin hindi lamang ang kanilang kalinawan ng isip, kundi pati na rin ang kanilang emosyonal na lakas. Ngayon, narito po ang kakaiba. Habang ang inyong isip ay maaaring tahimik na nagdurusa, ang inyong katawan ay maaaring nagpapadala sa inyo ng isa pang senyales, isang mas pisikal. At ito'y nakatago sa kung paano unti-unting nawawala ang inyong pagnanais para sa tunay na intimasya nang hindi ninyo namamalayan. Tingnan po natin nang mas malapitan ang susunod. Kung patuloy pa rin kayong nanonood at ang mensaheng ito ay may katuturan sa inyo, pakitype po ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na narito kayo at nakikinig. Ngayon, magpatuloy po tayo. Ang susunod ninyong maririnig ay maaaring magpabago sa inyong pananaw tungkol sa intimasya magpakailanman. Ikalawang pagkakamali, nababawasan ang interes sa sexual na intimasya. Minsan tinanong ko ang isang pasyente, si Kapedring, na nasa kanyang ika-70 na taon, kailan po ang huling beses na nakaramdam kayo ng tunay na pagiging malapit sa isang tao? Tumingin siya sa malayo sandali, tapos mahinang sinabi, "Hindi ko na po yata maalala kung ano ang pakiramdam niyon." Hindi po siya tumutukoy sa usapan o kumpanya. Ang ibig niyang sabihin ay intimasya. At sa paglipas ng panahon, pinalitan niya ang koneksyong pantao na iyon ng isang bagay na mas madali, mas pribado, ngunit mas nakapipinsala rin. Ang masturbasyon, lalo na sa mga nakatatandang kalalakihan, ay maaaring maging isang nakatagong kapalit para sa tunay na emosyonal at pisikal na koneksyon. Pagkatapos ng edad na 63, maraming kalalakihan ang mas madalas na nag-iisa, mas tahimik ang kanilang mga gawain, mas kaunti ang kanilang mga pagkakataon para sa pagiging malapit. Madaling mahulog sa padron ng pansariling kasiyahan bilang pamalit sa pagmamahal. Ang problema po, hindi alam ng utak ang pagkakaiba. Kapag regular kayong nagmamasturbate ng walang emosyonal na pagiging malapit, nagsisimulang
maniwala ang inyong katawan na hindi na kailangan ang koneksyon. Sa paglipas ng panahon, ang inyong pagnanais para sa intimasya sa isang kapareha, kapwa pisikal at emosyonal ay nagsisimulang maglaho ng hindi ninyo namamalayan. Hindi lamang po ito tungkol sa sex. Ito'y tungkol sa pagkawala ng kislap na nagpaparamdam sa inyong kayo'y buhay, nakikita at ninanais. Ito'y tungkol sa paglimot kung ano ang pakiramdam na abutin ang ibang tao at maramdaman ang kanilang init na bumabalik. Kapag nawala sa isang lalaki ang ganitong pagnanasa, madalas may mas malalim na nawawala. Kasama nito ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang layunin sa buhay, maging ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang kapareha. Ang pinaka-nakababahala ay kung gaano ito katahimik na nangyayari. Hindi kayo gigising isang araw at magpapasya na tapos na kayo sa intimasya. Unti-unti itong nawawala, natatakpan ng kaginhawaan ng mga solong gawi na nangangako ng kasiyahan, ngunit walang tunay na koneksyong inaalok. Bago ninyo mamalayan, ang inyong mga relasyon ay nagdurusa hindi dahil sa hidwaan, kundi dahil sa distansya. Ngunit ang distansyang iyon ay hindi humihinto sa puso. Nagsisimula rin itong makaapekto sa katawan sa mga paraang hindi inaasahan ng karamihan sa mga kalalakihan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong mismong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, makapag-perform at manatiling engaged habang may intimasya ay tahimik na binabago ng ugaling ito? Ang susunod na pagkakamali ay nagbubunyag kung paano mismo iyon nangyayari. Ikatlong pagkakamali, naapektuhan ang kalidad ng sexual na karanasan. Hindi pa po katagalan, isang Ginoo si Mang Cesar na nasa mga huling taon ng kanyang ika-80 ang nagsabi sa akin ng isang bagay na tumatak sa akin. Sabi niya, "Doktor, kapag kasama ko ang asawa ko, parang nandoon ang katawan ko, pero wala ang mga pandama ko. Dati parang kuryente, ngayon parang mapurol na lang. Hindi po siya sira, hindi siya may sakit. Ngunit mayroong nagbago at ito'y may kinalaman lahat sa kung paano niya pinapaligaya ang sarili kapag siya'y nag-iisa. Alam niyo po, kapag ang masturbasyon ay nagiging mekanikal o labis na umaasa sa matindi at hindi makatotohanang estimulasyon tulad ng mga tahasang video o minadaling gawi, nagsisimula itong baguhin ang wiring ng nervous system, lalo na pagkatapos ng edad na 63, kung kailan natural na bumababa ang nerve sensitivity at daloy ng dugo. Nagsisimulang umangkop ang inyong katawan sa kapaligirang paulit-ulit ninyong nililikha. Kung ang inyong pagka-arouse ay hinuhubog ng mga solong karanasan na mabilis pinalabis o emosyonal na walang koneksyon, iyon ang nagiging pamantayan na tinutugunan ng inyong katawan. Ang resulta, kapag kayo ay nasa isang sandali ng tunay na koneksyon sa inyong partner, sa inyong asawa, sa isang taong mahalaga sa inyo, maaaring matuklasan ninyo na hindi kayo makapanatiling aroused o mas malala, nararamdaman ninyong hiwalay kayo at hindi tumutugon kahit na gusto ng inyong isip na maging presente. Ang diskoneksyong ito ay hindi lamang nakasasakit sa inyong performance. Sinasaktan nito ang inyong kumpiyansa. Nagsisimula kayong magduda sa inyong pagkalalaki. Nagsisimula kayong mag-alala na may mali sa inyo. At madalas sinisisi ng mga kalalakihan ang pagtanda, gayong sa katotohanan, ang salarin
ay mas banayad paulit-ulit na mga padron ng pansariling kasiyahan na nagpapamanhid sa katawan sa tunay na intimasya. Sa paglipas ng panahon, maaari itong lumikha ng isang siklo kung saan ang tunay na pakikipagtalik ay hindi gaanong kasiyasya, kaya bumabalik kayo sa masturbasyon para sa mabilisang ginhawa. Ngunit ang ginhawang iyon ay may kapalit, ang patuloy na pagpurol ng inyong natural na kakayahang pantao na makaramdam ng malalim at kapwa kasiyahan. At ang mga kahihinatnan ay hindi humihinto roon. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang padron na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong nararamdaman sa sandaling iyon, kundi maaari pang nagpapahina sa inyong sexual na tungkulin sa biolohikal na antas. Ang susunod na pagkakamali ay naglalantad kung paano maaaring sinisira ng inyong mga gawi ang inyong mismong kakayahang mag-perform. Pag-usapan po natin iyan. Kung narito pa rin kayo at ang mga kaalamang ito ay tumatagos sa inyo, iti-type po ang 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Magpatuloy po tayo. Ngayon, ang ika-4 na punto ay nagbubunyag ng isang bagay na hindi namamalayan ng karamihan sa mga kalalakihan hanggat hindi pa huli ang lahat. Ika-4 na pagkakamali. Maaaring makabawas sa kakayahang sexual at reproduktibo. Naaalala ko po ang isang retiradong sundalo, si Ka Andres, nasa unang mga taon ng kanyang ika-70 na lumapit sa akin na may tahimik na pagkaapurahan sa kanyang boses. "Dok," sabi niya, "nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa pero hindi ko na po kaya. Hindi na ako ang dating ako." Siya ay malusog sa halos buong buhay niya, walang malalaking karamdaman, walang seryosong mga gamot. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, bumaba ang kanyang enerhiya, humina ang kanyang mga ereksyon, at ang kanyang pakiramdam ng pagkalalaki ay nagsimulang maglaho. Ang pinakagulat niya ay ang sanhi isang tila inosenteng ugali na dinala niya mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagtanda, ang madalas na masturbasyon. Habang tayo po ay tumatanda, bumabagal ang kakayahan ng ating katawan na muling punan ang testosterone. Humihina ang daloy ng dugo. Mas matagal ang paggaling. Sa bawat beses na ang isang lalaki ay nag-e-ejaculate, kumukuha siya mula sa limitadong hormonal at enerhetikong reserba ng kanyang katawan. Kapag ginagawa ito paminsan-minsan at may kamalayan, hindi ito problema. Ngunit kapag ito ay nagiging madalas ginagawa dahil sa pagkabagot, stress o ugali, unti-unti nitong sinisira ang mismong gatong na nagpapagana sa sexual na tungkulin ng isang lalaki. Ang hindi po namamalayan ng maraming kalalakihan ay ang labis o hindi tamang oras na masturbasyon pagkatapos ng edad na 23 ay maaaring humantong sa mas mababang dami ng similya, mas mahinang mga ereksyon, at mas matagal na recovery times. Ang prostate na madaling lumaki dahil sa edad ay maaaring mairita o mamaga dahil sa patuloy na stimulasyon. At sa paglipas ng panahon, ang dating malakas at masiglang sistemang sexual ay nagsisimulang maramdamang hindi maaasahan, maging marupok. Ang paghinapong ito ay hindi nangyayari ng biglaan. Dahan-dahan itong pumapasok. Isang araw nilalaktawan ninyo ang isang gabi kasama ang inyong partner dahil pagod kayo. Sa ibang araw,
napapansin ninyong mas matagal bago kayo ma-arouse. Di maglalaon ito'y nagiging isang padron. At karamihan sa mga kalalakihan ay sinisisi ito sa pagtanda, hindi kailanman namamalayan kung gaano kalaki ang nagagawa ng kanilang pribadong gawain sa pagpapabilis ng paghina. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang katawan ay nagsimulang lumaban ng mas malakas kapag hindi na ito nananatiling tahimik? Ang huling pagkakamali ay nagbubunyag kung paano maaaring naaapektuhan ng pangmatagalang mga gawi ang higit pa sa inyong performance. Maaaring sinisira nito ang inyong sistemang pang-ihi at ang inyong prostate sa mga paraang nangangailangan ng inyong atensyon. Kailangan niyo pong marinig ito. Ikalimang pagkakamali, maaaring humantong sa mga issue sa pag-ihi at prostate. Minsan po, ginamot ko ang isang 71 na taong gulang na lalaki, si Mang Ernie, na dumating na nagrereklamo ng madalas na pag-ihi sa gabi at isang kakaibang presyon sa kanyang ibabang tiyan. Inakala niya na ito'y dala lang ng kanyang edad. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, naging malinaw ang tunay na kwento. Ang kanyang prostate ay namamaga, ang kanyang pelvic floor ay sobrang nagamit, at ang kanyang pantog ay hindi lubos na nauubos. Nang tanungin ko tungkol sa kanyang mga gawi, nag-atubili siya sa kain namin na halos araw-araw siyang nagmamasturbate sa loob ng maraming taon. Hindi kailanman inisip na ito ang maaaring problema. Ngunit narito po ang katotohanan: pagkatapos ng edad na 73 ang katawan ay nagiging mas sensitibo, mas reaktibo, at hindi na gaanong mapagpatawad. Ang akto ng masturbasyon, lalo na kapag ginagawa ng may puwersa, tensyon, o walang tamang kamalayan, ay naglalagay ng malaking strain sa mga delikadong kalamnan at istruktura sa pelvic region. Ang prostate na nasa ilalim na ng presyon mula sa paglaki dahil sa edad ay maaaring mairita na humahantong sa discomfort, pamamaga, o maging mga maagang sintomas ng prostatitis. At hindi po ito humihinto roon. Ang paulit-ulit na stimulasyon ay maaari ring humantong sa urethral sensitivity na antalang pag-ihi at iyong napakakaraniwang pakiramdam na hindi kailanman lubos na nauubos ang inyong pantog. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliit na abalang ito ay lumalaki at nagiging mga malalang issue na nakakagambala sa pagtulog, sumisipsip ng enerhiya, at sumisira sa kumpiyansa. Maraming kalalakihan ang tinatanggap na lang ang mga pagbabagong ito bilang bahagi ng pagtanda, hindi namamalayan na ang kanilang mga pribadong gawi ay maaaring mas malaki ang kontribusyon kaysa sa kanilang inaakala. Madali po itong mapabayaan. Tutal ang pinsala ay hindi lumilitaw agad-agad. Dahan-dahan itong pumapasok sa pamamagitan ng mga banayad na babala. Ang patak, pagkatapos ninyong isiping tapos na kayo, ang dagdag na pagpunta sa banyo ng 3:00 ng madaling araw, ang mapurol na sakit na wala naman doon, 1 taon na ang nakalipas. At sa oras na ito'y maging sapat na hindi komportable para seryosohin, karamihan sa mga kalalakihan ay nasa isang siklo na mahirap nang sirain. Ngunit narito po ang magandang balita: ang mga isyung ito ay hindi permanente. Sa tamang mga pag-aayos, karamihan sa mga kalalakihan
ay mapoprotektahan ang kanilang prostate, maibabalik ang balanse at mababawi ang kumpiyansa. Sa katunayan, sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang eksaktong payo na ibinibigay ko sa aking sariling mga pasyente kung paano mag-masturbate ng ligtas, matalino at walang pinsala sa inyong katawan pagkatapos ng edad na 63. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ito dahil ang susunod ninyong gagawin ay maaaring magbago ng lahat. Paano mag-masturbate ng ligtas? Pagkatapos ng edad na 63, linawin ko po hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito po ay tungkol sa kamalayan. Bilang isang urologist, nakausap ko na ang libu-libong nakatatandang kalalakihan na nagdala ng kalituhan, pagkakasala o pagkabigo tungkol sa paksang ito sa loob ng maraming taon. Marami ang hindi kailanman nasabihan kung paano binabago ng pagtanda ang mga patakaran. Ginawa lang nila kung ano ang lagi nilang ginagawa, hindi namamalayan na ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon sa parehong paraan. At doon po nagsisimula ang mga problema, hindi dahil may ginagawa silang mali, kundi dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila kung paano ito gagawin ng tama para sa yugtong ito ng buhay. Pagkatapos ng edad na 63, humihingi po ang inyong katawan ng mas maraming pangangalaga, mas maraming pasensya, mas maraming intensyon. Kung pipiliin pa rin ninyong mag-masturbate at marami ang gumagawa nito, kailangan ninyo itong ituring bilang isang anyo ng pangangalaga sa sarili, hindi isang pagtakas. Karaniwan kong inirerekomenda na panatilihin ang dalas sa 2 o 3 beses sa isang linggo lamang, pinakamarami na. Nagbibigay iyon sa inyong katawan ng oras na kailangan nito para makabawi, lalo na sa hormonal at neurological na aspeto. Palaging siguraduhin na malinis ang inyong mga kamay at ari. Mas madaling magkaroon ng impeksyon sa pagtanda at ang kalinisan ay isang simpleng paraan para protektahan ang inyong kalusugan. Higit sa lahat, maging banayad. Mas manipis na po ang inyong balat ngayon, hindi na kasing tibay ang inyong mga tissue. Ang dating ayos lang sa edad na 40 ay maaaring magdulot ng iritasyon o pinsala sa edad na 70 kung hindi kayo mag-iingat. Pumili ng mga oras kung kailan kayo ay relaxed, hindi kapag kayo ay stressed, galit o ginagamit ito para ilihis ang inyong sarili. Malalim po ang koneksyon ng inyong isip at katawan. Kapag kayo ay nagmamasturbate sa ilalim ng presyon o emosyonal na hirap, pinapatibay ninyo ang mga hindi malusog na padron na naghihiwalay sa inyo mula sa inyong sariling emosyonal at sexual na kagalingan. Iwasan din po ang mga tahasang nilalaman explicit content kung maaari. Nakakita na ako ng napakaraming nakatatandang kalalakihan na naging manhid ang emosyon dahil dito. Nagtatakda ito ng hindi makatotohanang mga inaasahan at binabago ang wiring ng utak sa mga paraang nagpaparamdam na ang tunay na intimasya ay walang lasa o hindi kapanapanabik. Panghuli, pakinggan po ninyo ang inyong katawan. Kung may nararamdaman kayong kakaiba, sakit, presyon, hapdi o emosyonal na discomfort, huwag ninyo itong baliwalain. Iyon po ang inyong katawan na humihingi ng tulong. At karapat-dapat kayong mapakinggan. Hindi po kayo sira. Kayo po ay tumatanda. At sa tamang pangangalaga, ang bahaging ito ng inyong buhay ay maaari pa ring maging malusog, konektado at lubos na kasiyasya. Konklusyon.
Kung nanatili po kayo sa akin, hanggang dito nais kong sabihin ang isang bagay na napakasimple ngunit napakatotoo, nirerespeto ko po kayo. Ang usapang ito ay hindi naging madali at hindi ito isang bagay na karaniwang naririnig ng karamihan sa mga kalalakihan, lalo na ang pag-usapan. Ngunit ang katotohanang naglaan kayo ng oras para makinig ay nangangahulugang hindi lamang kayo pasibong nabubuhay sa inyong mga huling taon. Nagbibigay kayo ng pansin. May pakialam kayo. At iyon pa lamang ay ginagawa na kayong bahagi ng iilang naniniwala pa rin na ang kanilang kalusugan, kanilang sigla, at kanilang koneksyon sa iba ay sulit na ipaglaban. Ang masturbasyon sa inyong ika-60, ika-70 at higit pa ay hindi na po katulad noong kayo ay bata pa. Nagbabago ang inyong mga hormone, bumabagal ang inyong sirkulasyon, ang inyong nervous system, ang inyong prostate, at maging ang inyong emosyonal na tibay, lahat sila ay iba na ang operasyon ngayon. Ngunit karamihan sa mga kalalakihan ay patuloy na hinaharap ang intimasya gamit ang mga ugaling na buo nila ilang dekada na ang nakalipas, hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil lamang walang sino man ang nagturo sa kanila ng iba. Sa ating pagsasama, natuklasan natin ang 5 tahimik na pagkakamali na unti-unting sumisira sa kagalingan ng mga nakatatandang kalalakihan. Kung paano maaaring ulapin ng madalas na masturbasyon ang kalinawan ng isip, kung paano nito pinapalitan ang tunay na intimasya ng panandaliang mga sandali ng paghihiwalay, kung paano nito ibinababa ang kalidad ng sexual na karanasan sa pamamagitan ng pagsasanay sa katawan, palayo sa koneksyong pantao, kung paano nito sinisira ang hormonal at reproduktibong lakas, at kung paano nito maaaring palalain ang kalusugan ng prostate at pang-ihi sa mga paraang binabalewala ng maraming kalalakihan hanggat hindi pa huli ang lahat. Wala po sa mga pagkakamaling ito ang nagpapahina sa inyo. Hindi nila kayo ginagawang sira, ginagawa lamang nila kayong tao, tumatanda, umaangkop at patuloy na natututo. Iyan po ang katotohanang walang nagsasabi sa mga nakatatandang kalalakihan. Hindi pa kayo tapos lumago dahil lamang narating ninyo ang isang partikular na edad. Sa katunayan, ang mga desisyong gagawin ninyo ngayon ay maaaring ilan sa pinakamakapangyarihan sa inyong buong buhay. Mahigit 30 taon na po akong nakikinig sa mga kalalakihang tahimik na nahirapan mga lalaking inakala na nag-iisa sila sa kanilang mga tanong, kanilang kalituhan, at minsan pa nga sa kanilang kahihiyan. Narito po ako para ipaalala sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Mahalaga ang inyong kalusugan. Mahalaga pa rin ang inyong sexual na pagkakakilanlan. At oo, mahalaga pa rin ang inyong kasiyahan. Ngunit kapag ito ay nakaayon lamang sa mga pangangailangan ng inyong nagbabagong katawan, kaya ano po ang gagawin ninyo ngayon? Narito ang isang mahalagang aral sa buhay. Ang tunay na lakas sa pagtanda ay hindi tungkol sa pagkapit sa nakaraan. Ito ay tungkol sa matalinong pag-angkop sa kasalukuyan. Kunin ninyo ang inyong natutunan ngayon at gumawa kayo ng isang maliit na pagbabago. Marahil ito ay ang pagpapaluwag sa dalas ng inyong release. Marahil ito ay ang pagiging mas maingat tungkol sa kung bakit at paano kayo
nakikibahagi sa pansariling kasiyahan. Marahil ito ay ang pagbubukas sa inyong partner o pagpapakonsulta sa inyong doktor ng walang takot o hiya. Anuman ito gawin ninyo, ito ng may intensyon, may paggalang sa sarili, at may tahimik na lakas ng isang lalaking nauunawaan na ang tunay na kontrol ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa katotohanan, kundi sa pagharap dito ng direkta. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkupas. Ito ay nangangahulugang pagpapakinis. At kapag alam ninyo kung paano makipagtulungan sa inyong katawan, hindi laban dito, mamamangha kayo sa kung ano pa ang posible. Hindi po ito paalam. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isa na naglalagay sa inyong kalusugan, inyong koneksyon, at inyong kumpiyansa bilang prioridad. Kaya huminga po kayo ng malalim, maglaan ng sandali at humakbang ng isang beses pasulong. Nagawa na ninyo ang pinakamahirap na bahagi. Ngayon hayaan ninyong lumadlad ang iba pa ng may kalinawan, tapang at pangangalaga. Ipinagmamalaki ko po kayo at narito lang ako kasama ninyo. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa inyo na makita ang mga bagay sa ibang paraan, mangyaring mag-iwan ng 1 sa comments sa ibaba. Pindutin ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na gabay at mangyaring ibahagi ang video na ito sa ibang kalalakihan, isang kaibigan, isang kapatid, isang ama na karapat-dapat protektahan ang kanyang kalusugan at kumpiyansa.